Simula nga po sa maagang pag-struggle ni Cooper Flag sa Dallas Mavericks ngayong season, sa wakas nakapag-adjust na nga ito sa playing style at environment ng NBA in terms of physicality sa pag-angat ng kanyang average sa 18 points per game, 6.4 rebounds, 3.6 assists sa kanyang 48% shooting. Tumaas na rin naman sa 25 points per game ang kanyang itinala sa last 8 games kung saan nagkaroon sila ng record na 6-2. Nagagawa na rin naman nila ditong manalo at makasabay sa mas malalakas na team kahit man hindi sa kanila naglalaro si Anthony Davis. At lahat nga ng magagandang performance ni Cooper Flag ay kanyang nagawa matapos siyang ibalik sa kanyang original na posisyon. Bukod dyan, lumalakas na rin naman ang katawan nito sa training at nag-i-improve ang kanyang magalaw. At kapag naipagpatuloy niya ito, hindi malabong mas tumaas pang lalo ang kanyang average per game ngayong season, lalo sa mga susunod nilang laro at pagpasok ng trade deadline dahil malamang sa malamang malaking pagbabago ang mangyayari sa Dallas Mavericks. Samantala, mismong sina LeBron James at Luka Doncic nang nagsabi sa media na wala pa nga daw silang tiwala sa kasalukuyang lineup na kakayanin nilang makasabay sa mas malalakas na team pagdating sa playoffs. Kaya marami nga silang dapat gawing pagbabago sa team. Kaya ito ang mismong dahilan bakit desidido ang front office ng Lakers na makakuha ng at least isang bagong 3&D na magpapalakas ng kanilang opensa at depensa. Ayon mismo kay Jovan Boha ng The Athletic, seryoso ang team sa pagkuha sa kanilang target na si Herb Jones ng Pelicans. Para nga sa inyong kaalaman, nakapagtala naman nga ito last game ng Pelicans kontra sa Rockets ng 18 points, 8 steals sa kanyang 2 out of 6 sa long range. Kaya kung sakaling makuha nila ito sa isang trade gamit sina Hachimura, Dalton Knecht, siguradong jackpot ang Lakers dahil siguradong mapapalakas nito lalo ang depensa, lalo ang second unit na siyang magiging huli nilang susi sa kampyonato.